of the Lord died. There in the land of Moab, according to the word of the Lord. And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth-peor, but no one knoweth of the sepulchre unto this day. It's the fact that God Himself practices burial. So, ang mga Bible characters, especially the believers, pag minamamatayan, they practice burial. So, hindi nila kinikremate o sinusunog ang kanilang mga namatay. Kung meron man pong nagpa-practice ng burning ng mga namatay, yun po yung mga heathen, pagans. Abraham bought a piece of land for sepulchre in the cave of Macpela. Doon nilibing si Sarah, doon siya inilibing ni Isaac at si Jacob, at si Isaac at si Jacob doon tinagulibing. Ang ating Panginoon, ganun din, no? He was buried in Richmond's tomb. Although he was very poor, yet he had a kingly burial. Ang libing po niya ay libing ng isang hari. Kompleto ng mga spices and perfume. And maganda yung preparation sa burial ng ating Panginoon. Kahit anong hirap niya, sabi niya, foxes have holes, birds have nests. Wala akong permanenteng tinutuluyan dahil mahirap lang ang Panginoon. Pero kahit anong hirap niya, nagkaroon niya ng disente, maayos na pag-ibig. And another thing, it takes some problem text. We said that Deuteronomy was written by Moses. Paano niya naisulat yung nangyari pagkamatay niyo? Kasi ang Diyos na naglibing sa kanya, na the nation of Israel mourned for him 30 days. Paano ko niya nalaman niya na isulat sa book of Deuteronomy? If he authored the book of Deuteronomy, paano niya nalaman yung mga events after his death? So, that's our problem. Most probably, it was continued by Joshua. Aray, no? Dahil sa chapter na naman yan, mga naganap pagkamatay ni Moses, alangan naman siya pa magsulat no. So, ituloy na lamang maaari ni Joshua. Kasi isang argument yan used by the atheists at yung mga hindi naniniwala sa Bible na kalokohan ng Biblia, patay na yung tao, susulat pa niya yung nangyayari, matapos siya mamatay, susulat pa niya. So they use this chapter 34 to prove their point. So, sa dami naman napakaganda sa Bible, nakita ka lang parang naman, inconsistency You scratch the whole thing. Para bang nakakita ka ng pili sa palanggana, pati yung baby na nasa palanggana ay tinapon mo na. Nakita mo lang na maruming tubig, pati yung baby tinapon mo. Bakit gano'n, no? So, that's not how to approach the Bible. Ang mga tingin natin parang inconsistent sa Bible. Actually, there are no inconsistencies in the Bible. Kunting aral lang po at everything will just fall into place. So tonight, we'll continue our series of lessons in our theology course. Tayo po nasa lesson 40. And the lesson tonight for us is the offices of Christ as the office of Christ. And tonight, we will be talking about his office as King and Hari naman. So na-take up po natin tayo his office as prophet. We're done with it. We're also done with his office as a priest. So tonight, we will be talking of his office as a king. Yan po ang iba't ibang role or aspeto ng gawain ng ating Panginoon o ng kanyang kalagayan.
Okay? For our text tonight, we will read Psalm 2, verses 1 to 12. If you have your Bibles with you, turn to Psalm 2, 1 to 12. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us break their bonds asunder and cast away their cords from us. So, God already declared and described how the unbelieving world feel about God. Actually, yung feeling na yan, ever since the Garden of Eden, hindi na ho nagbago ang pakiramdam ng tao na gustong pumawala sa Diyos. Actually, man wants freedom. At so lamang, their idea of freedom is what? Their idea of freedom is absence of restraint. And balance between freedom, absence of restraint, hindi uubra. Para kang nasa kalawakan pagka walang restraint. Ang tao na nasa kalawakan at hindi makabalik sa kanyang spaceship, malaya siyang gumalaw ng gumalaw, pero wala siyang mararating kahit isang bulkana. Hindi siya aangat, hindi siya gigilid, at hindi siya bababa, at hindi siya forward kahit 1 inch. Bakit? Wala naman siya kaapakan para sipahin niya sarili niya para gumalaw eh. Diba? Pero napakalaya niyang gumalaw. Pwede siyang magkakaway, umungo, bumali ang katawan. Pero sa totoo lang, wala siyang mararating dahil wala siyang kaapakan. He's almost zero gravity. And spiritually speaking, if we will remove ourselves from any restraint, actually we are headed to nowhere. No? Hindi impyerno lamang ang patutunguhan ng tao. And as far as his life is concerned in this planet, man is doomed to what? Doomed to self-destruction. Hindi pwede walang restraint ng tao eh. At tandaan natin, pag ang Diyos naglagay ng offense, pag ang Diyos naglagay ng bawal, bago natin tinitibag yung bakod na yan, ang dapat ginagawa ng tao, ay mag-iisip muna, dapat kaya nilagay ng bakod na yun. Bago mo bunutin yung bakod at pagsisipahin, ayoko na ako yung pinigpigilan. Ayoko ng bawal. Isipin mo muna, bakit kaya binalay? Bakit kaya nilagay ang bakod? Diba? Karaniwan yung mga naglagay niyan ay meron talagang dahilan, malalim na mga dahilan. And in every command given by God, wala siyang command na walang matalinong dahilan. Kapag nilabag ng tao, hindi maaaring walang serious consequence. Parating may serious consequence kapag nilabag natin ang kalooban ng Diyos. You know why? Hindi naman tayo pwedeng mas matalino pa sa Diyos eh. Ha? Hindi ba alam ng Diyos ang tao na ginawa niya? Paano iigi ang buhay? Paano iigi ang buhay ng tao? Hindi ba alam ng Diyos yan? Kaya nga lang siyang binawa at gano'n siyang sinabing pwede. Pag sa tingin ng Diyos siya, nang iigi sa atin. That it may be well, sabi ng Bible. That it may be well for thy soul. This book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Why? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Pero tuwing kinokontra mo ang sinasabi ng Diyos, ibalik pa rin mo yun. Instead of good success, mangyayari sa iyo po. Puro failure. Puro problema sa sarili tinadala mo. Self-induced. Para ikaw naguntog sa sarili mo eh. Nag-invento ka ng mga kung ano-ano.
Sabi ng Bible, it is God who made everything good. But man sought out so many inventions. Mahilig tayo mag-modify. Mahilig tayo mag-be creative. Sinabi niya hindi pwede. Hindi po pwede mo. Sinabi niya ito ang daanan. Ayaw mong daanan. So dito sa passage na ito, sinasabi ni David, ang dami ng tao, gusto nila nang pumawala. Let us break their bonds asunder. Bonds and cords speak of control. Ayaw ng tao na kinokontrol sila ng Diyos. They want freedom from God. And the idea of freedom is absence of restraint. Dahil gusto nila masunod ang kanilang mga kagustuhan. Let us break their bonds asunder and cast away their cords from us. He that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Derision is what? From the word deride. Deride. God will mock. Sila'y tatawanan ng Diyos. Ang mga tao na nagmamagaling, nagpapatalino sa kanilang sarili, tatawanan lamang sila ng Diyos. God will have them in derision. Then shall He speak unto them in His wrath, and vex them in His sore displeasure. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree the Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way. When his wrath is kindled but a little, blessed are all they that put their trust in him. So who made Christ King? God made Christ King. Kaya mali, yung mga expression na, make Him King, Lord of your life. Mali po mga niya. Mali mga statement yan. These are either statement of ignorance or statement na blasphemous. Because you cannot make Christ King because He is already what? He is already King. Huwag mong sabihin na lumo kayo sa trono ng aking puso, lumok-lok kayo. Ano ka? May kapangyarihan ka sa Diyos sa pagluk-lok? Kung ikaw ang maglulok-lok, paano mo sinasabi na ikaw ang may control, kung saan mo siya ilulok-lok at siya gagawin mo nakaupo. Ganun ba yun? Iluk-lok mo siya sa puso. Make Christ King, Lord of your life, or King of your life. You cannot do that. You cannot make Christ what He already is. Hindi mo rin siya gagawin Panginoon dahil matagal mo na siya Panginoon. Ang pwede mo lang magawa, magpasakot. Dati na siyang hari, dati na siyang Panginoon. Hindi mo siya gagawin hari, hindi mo siya gagawin Panginoon. Dahil dati na matagal na siyang Panginoon. Matagal na siyang hari. Ang pwede lang gawin ng tao, sumuko at magpasakot sa Panginoon bilang kanyang hari at bilang Panginoon. Mali mga kataga, sabi mo na iluk-luk mo siya sa puso. Ano ka? Mas makapangyarihan ka pa kay Kristo at ikaw mag-uutos, iluk-luk siya o magpapa siya, iluk-luk siya. Mali po yun, mga kapatid. John 6:14 and 15. John 6:14 and 15. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did said, "This is of the truth, the prophet that should come into the world." 15. And Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king. He departed again into a mountain himself alone. Ang mga tao, binalak siyang gawing hari. Yan po ang inaayaw ng Panginoon eh. Ang tao ang magpapasya sa kanyang pagiging hari, kailan siya magiging hari, kung paano siya magiging hari, ayaw po ng Panginoon. Okay? Yan po ang inaayawan ng Panginoon. Dahil matagal na siyang hari. For introduction,
sabi yan, all accounts of the inscription over our crucified Lord testify that it bore the word King. Ano yung sabihin ito? Ang mga sundalong Romano who practice capital punishment by death on a cross, ang mga Roman Empire ang may practice na ganyan. Kasi iba-ibang parte sa bansa, no? Sa Israel, ang kanilang capital punishment is by stoning to death. Patuloy ka na namatay. Pero ang mga Romano, ang kanilang mga kriminal, ipinatako sa krus. And karaniwan, or parati, no, kung ano yung kaso, o ikaw robbery with homicide, magnanakaw ka sa pagpatay mo, nakapatay ka, ilalagay dito yan sa babaw. Kaso, robbery with homicide. Ang kaso mo, rape, ilalagay ka, rape. Ang kaso mo, arson, nanunog ka, ilalagay dyan, arson. Sa Panginoon, ano yung kinaso sa Panginoon? Nakalagay doon, ignory, no? Kung nakamandidiyan, kung ignory na yan. Bata pa ako, nakikita ko na yan ignory. Latin, alam mo yan, Latin. Pero hindi ko matandaan kung ano yung nabasa ko na yan. Kung kuhulugan ng I-N-R-I na yan. Ano? Pero sa Biblia, pag binabasa natin ang Biblia, ang kaso ng Panginoon, ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Sino nagpatagay ng ganong kaso? Si Pilato. Dahil ang kinakaso ng mga Hudyo, ito, nagkukunwaring hari namin. Sabi niya, hari daw siya. Sabi ni Pilato, hindi naman sa mga dahilan niya para patawan siya ng kamatayan. Aba, sabi ng mga Hudyo, kapag sinabi mong siya'y hari namin, ang hari lang namin si Cesar, ang emperador. Pag sinabi mong pati siya, hari namin, aba, traitor ka para sa emperador, isusumbong ka namin. At si Pilato, ayaw mawala sa posisyon, nagugas kamay, sige na, bahala na kayo dyan. Pero, yung kanila itinakaso sa Panginoon, yun ang sinulat niya. Jesus, King of the Jews. Kaya makakita ng Hudyo, naku, palitan mo yan, Pilato, palitan mo yan. Ang ilagay mo, sabi niya. Sabi niya, siya'y hari ng mga Hudyo. Sabi niya, Pilato, at naisulat ko na. Hindi ko nababaluhin yan. So, ito naging kaso ng Panginoon. Hindi naman kaso ng pagpatay, hindi kaso ng manununod. Kaso niya, hari ng mga Hudyo. So, yung mga Hudyo, sila yung nagkaso sa Panginoon na siya yung nag-attempt na kilalanin niya ang kanyang sarili na siya hari. Actually, yung mga Hudyo, yun ang sinabi nila kay Pilato, pero sa totoo lang, hindi dahil sa gusto nila maging hari ng Panginoon. Actually, in effect, nasabi nila na ayaw namin siya na maging hari namin. Okay? So, all accounts of the inscription over our crucified Lord testify that it bore the word King. Though the Jews denied him, they used the term negatively to accuse him of attempted insurrection. An insurrection, pagre-rebelde. So, yung dahilan sila na mawala siya sa kanilang landas. Dahil punishable by death ang rebellion. Letter C, Pilate referred to him as their king and refused their request to change the accusation. Now let us consider several views of his kingly office. Number one, the non-biblical view of modern religion. Ano yung mga non-biblical view? We hear a lot of good-sounding terms for this today. Enthrone him. Make him king in your heart. Make him Lord of your life. Invite him into your heart and life.
This is precisely the type of enthronement which Jesus refused in John 6:15. Yung mga udyo na matapos kumain ng tinapay at dalawang isda, gusto na siyang gawing hari. Ano? Yan ang ayaw ng Panginoon. Letter C, all of these things imply that we have a greater power or control in the given area than He has. Pag sinasabi mo na, ilok-lok mo siya sa puso mo, make Him Lord of your life. Make Him King of your life. Parang sinasabi na, you have greater control over a certain area kung saan mo ilalagay ang Panginoon to make Him King in that area. Kung ikaw maglalagay sa Kanya na maging King sa area na yan, o sa puso mo niya, o sa buhay man yan, ang ibig sabihin niya, mas may kapangyarihan ka sa Kanya, sa area na yun, dahil ikaw ang maglalagay sa Kanya. Di ba? Ikaw ang maglalagay sa Kanya doon, ibig sabihin, doon sa area na yun, ikaw mas may malaking kapangyarihan, may malaking control. And as I've said, we cannot make Christ King, we cannot make Him Lord because He is already King and He is already Lord. We cannot make Him what He already is. Hindi mo pwede siyang gawin na gano'n na nga siya, gagawin mo siyang gano'n. Dati na siyang gano'n. Dati na siyang hari, dati ng Panginoon. Ang pwede lang magawa ng tao ay subuko at magpasako. Subuko, sinaliligtas ng tao, at sa pagmamatigas ng tao, yan po, kapahamakan. Kapahamakan sa tao na ayaw subuko at magpasako sa Panginoon Jesus. Sa kanyang pagiging hari at pagka-Panginoon. Number 2, the basic of His kingly office is God has made Him King. Thus, no man can either do it or prevent it. He is the creator of all things, thus the rightful honor, thus the rightful King. Last night, ito yung pag-study namin sa our text is the John chapter 1, verses. Nabak natin ang biro tayo. Verse. Hanggang 5 yata, 5. Yan. In the beginning was the Word. Nang pasimula siya ang verbo. Referring to Christ, the Logos. Ang mga Greeks, ang mga Romans, they believe na ang may gawa ng universe is intelligent and powerful. Pero hindi nila kilala kung sino siya. Hindi sila naniniwala ng persona ang Logos. Hindi nila kilala si Kristo ang Logos. Pero naniniwala sila may Logos. Ngayon, nung in-explain at ng Panginoon Jesus, yung tungkol sa Logos, sabi niya, in the beginning was the Word. Sabihin, ang Logos is preeminent. He is before all things. Bago pa ang lahat, nauna na siya. Bago pa nagkaroon ng kahit anumang bagay, naririyan na ang Logos. At hindi siya abstract. Hindi siya impersonal. He is a person. Sabi ni John, He is the Son of God. At siya ay nagkatawang tao, John 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. At yung Logos, He is the Creator. Sabi ng verse 3, all things were made by Him. The Him that is the Logos. Paano siya naging personal pronouns are ascribed to Him. Yung gagamit ka ng Him, di ba pantao yan? Panghalip na panao. These are personal pronouns. Pag hindi tao, abstract, it. Di ba? Neuter, it. Pero kung persona, Him, mga pang-tao. So, pinakikilala niya sa mga Greeks and Romans ang kanang kapanahunan. Ang Logos na sinasabi ninyo na matalino, na siya nag-cause na magkaroon ng universe, nag-design ng mundo, ay hindi lamang intelligence or abstract force. Siya ay isang persona, siya ay Diyos, siya ay manglikha, at siya ay nagkatawang tao.
At sabi ni John, siya'y nauna sa lahat. Walang may likha sa Kanya. Ang Kanyang existence, perfect and uncaused. Walang nag-cause sa Kanya. And all things were made by Him. Importante po na maintindihan ng tao na si Kristo ay Diyos. Hanggang hindi kinikilala ng tao na si Kristo ay Diyos, walang kaligtasan sa kaninang tao na hindi maniniwala ng Diyos si Kristo. Hanggang ang paniniwala ng tao, mananatiling tao sa Kristo, walang maluligtas na tao. Ang paniniwala kay Kristo ay tao lamang siya. Walang kaligtasan sa mga dating daan na ganyan ang paniniwala. Sa mga iglesia na ganyan ang paniniwala. Sa mga Jehovah's Witness na ganyan ang paniniwala. Walang kaligtasan. At lahat ng naligtas na iglesia, lahat ng naligtas na dating daan, lahat ng naligtas na Jehovah, naligtas sila at nabago ang kanilang pananaw ng Panginoon. Brother Ray, isang handugang iglesia, nagbago ang pananaw kay Kristo. Lumaki siya ang pinamumulan, ay tao lamang ngayon. Nagbago na ang pananaw ng Panginoon. Yung Ethiopian eunuch, sabi niya, Philip, do you believe that Jesus Christ, the Son of God, the Son of God, He is God? Sabi niya, I believe that He is the Son of God. May kilala ako na Diyos. Tsaka siya pinayagan na mabautismo. So, God has made Him King. He is Creator of all things. Thus, the rightful honor, the rightful King. Thus, we see that He is King by virtue of eternal decree of Him who sitteth up kings and putteth down kings. Number 3, the extent of His kingly office. Hanggang saan ang Kanyang pagkahari? Baka naman sa langit lang siya hari, sa lupa hindi na. O baka naman sa mga Kristiyano lang siya hari. At sa mga hindi Kristiyano, hindi siya hari. Hanggang saan ba ang pagkahari ng Panginoon? When Jesus came into the world, John in essence proclaimed, the King is coming. He came and let us never suppose that He failed any purpose for which He came. Huwag natin sabihin na nung pupunta ang Panginoon, tandaan po natin, nung dumating ang Panginoon, ang kanyang sinasabi ni John, the King has come. Dumating na ang hari. Prepare ye the way of the Lord. Dumating na ang hari. At huwag natin iisipin na ang Panginoon, pero hindi nagampanan nung siya'y dumating. Dahil sabi natin, baka sabihin natin na meron siyang hindi na-fulfill. Dumating siya bilang hari, pero namatay siyang hindi hari. Tandaan natin, walang ipinunta ang Panginoon sa mundo na hindi niya nagampanan nung siya pumunta dito. Bago siya umakyat, lahat natapos. Ano yung pangalawa sa huling salita ng Panginoon sa krus? Yung kanyang 7 last words? Ano yung second to the last? It is finished. Tsaka niya lang sinabi na, Father, into thy hands I commend my spirit. Pero bago niya sinabi na, ibinibigay ko na ang aking kaluluwa sa iyo. Ano yung katagang sinabi niya? It is finished. It is finished. Wala siyang ipinunta sa mundo na hindi natapos. He is the author and the finisher of our faith. Kagampanan niya lahat. Ang hari, ang manghari ng Panginoon, hindi naman siya naparito during His first coming to establish His millennial kingdom. Ang purpose ng kanyang first coming, first advent is to what? To become the Savior. And perform that role as a Savior when He came as what? As priest. Siya'y naging tagapagligtas natin nung ginampanan niya ang kanyang pagka-priest. Ang priest nag-o-offer. So nag-offer din siya. Perfect offering. Anong offering niya? His own body. Nasaan siya ngayon? Nasa langit. Anong ginagawa? Pinupulfill pa rin ang gawain bilang sa priest. Anong ginagawa ng priest? Nag-i-intercede
He is now seated on the right hand of God, making what? Making intercession for us. He is still fulfilling his office as a priest and as a Savior up to now. He is seated on the right hand of God, making intercession for us. So wala siyang ipinunta sa mundo na hindi natapos at hindi nagampanan. Huwag natin sasabihin na hari pala yung dumating at hindi siya nailuklok na hari. Dahil hindi ko yun ang tamang panahon. Ang tamang panahon natin. Sa kanyang second coming, not at the first coming. Okay? Kung hindi kayo nanonood. Letter B. Letter C. When this work was finished, he proclaimed in Matthew 28, 19 and 20, all power is given unto me. Take note of this, ano? The word of power doon, in Greek, that is what? That is exousia, which means what? Authority. Pero maraming meaning yung power dyan. Yan yung exousia, no? It's translated many times authority, at other points it was translated right, or liberty, jurisdiction, and strength. Ngayon, yung power na meaning ko yung ability is what? Greek word. Dunamis. From where we get the English word dynamite. So yung unang meaning sa power is authority. Diba kaya sa expression natin, sumbong mo sa mga may kapangyarihan. Sa otoridad, diba? Sa otoridad, at sila may kapangyarihan. Authority, karapatan na mang-aresto, karapatan na manghuli. Another meaning to the word power is ability. Okay? That is dunamis, from where we get the English word dynamite. Kaya sabihin natin, nakalagay lang naman sa Bible, karapatan, power or right, the authority. Pero hindi naman ability ang pinag-usapan. Ito ang tanong eh. Paano mapapunta sa iyo ang lahat ng karapatan kung wala naman sa iyo lahat ng abilidad? Ganon pa rin. Di ba? Ikaw lamang ang entitled sa lahat ng karapatan if also at the same time you have all the ability and no one can prevent you from doing anything that you want to do. So if you say that Christ has all authority, it equally means that He has all the what? All the ability. Para walang makakapigil sa kanyang balakin. Kaya siya'y nag-iisang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Dahil nasa kanya lahat, hindi lamang ng karapatan, kundi lahat ng kapangyarihan. Hindi lamang karapatan ang nasa kanya, kundi lahat ng kapangyarihan. Dahil walang sa isa yung sinasabi mong karapatan kung wala ka rin mga kapangyarihan. Masasabi lamang na tama ang claim mo sa lahat ng karapatan kung at the same time nasa iyo rin ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng kanila. Kahit sa Satanas, nanginginig, ang mga demonyo nanginginig, at walang magawa na hindi na ipapaalam sa Diyos. Ganon ka makapangyarihan ako. Sila nagmamakahawa. Papuntahin mo na lamang kami sa mga bago. O sige, pinapayado ko kayo. Huwag niyong pahirapan ng tao yan. Lisanin ninyo ang katawan ng tao yan. Pumarong ka doon sa mga bago. Siya nagbibigay buhay, siya nagpapanatili ng buhay, siya pumipigil sa buhay, at pumipigil sa kamatayan. Alam niyo ba pagka hindi gusto ng Diyos sa mamatay ka, hindi ka mamamatay? Yung mga tao na binalang nila magpakamatay, hindi sila mamatay-matay. Sa tribulation, di ba? Ang daming tao gusto na magpakamatay, pero ano sabi ng Diyos? Huwag kayong mamatay. Binawalan ng Diyos, at pinigil ng Diyos ang kamatay. Hindi mapagpapasya ng tao ang buhay at kamatay. Yan po yung nasa kapasya ng Diyos. Kahit gusto mong mabuhay, ang ayaw na ng Diyos. The Lord giveth, the Lord taketh away.
The Lord killeth, the Lord maketh alive. He puts one up, He puts one down. He promotes, He demotes. He gives life, He keeps someone alive, He lets someone live. And He even prevents death kung kinakailangan. Sa tribulation time, pinigil ng Diyos na mamatay ang tao. May period sa tribulation na walang mamamatay dahil binawal ng Diyos na may mamatay. Kahit magpapakamatay ang tao, walang mamamatay sa period na yun for about 6 months. May period sa tribulation na mga 6 na buwan na walang mamamatay nisa. Dahil ipalalansak ng Diyos ang patinding hirap. Kaya hindi sila pinapayagan ng Diyos sa mga tayo. Dahil sa mga panahon na yan, may mga taong manilisip pa nilang mamatay. Kaysa maramdaman yung hirap. Pero kahit kamatayan, tatakasan sila dahil hindi sila pinayagan ng Diyos na mamatay sa loob ng 6 na buwan. Letter D, he shall either limit, who shall either limit or exercise him. Ano yung exercise him? Gawin mo siyang hari. Ano? I-exercise mo? Gawin mo siyang hari. Gawin mo siyang Panginoon. No one can exercise him but Almighty God, who is, who, as concerning the flesh, He is. There is no life, breath, man, nation, or world who He does not hold in His hand. Kama yung saksong na, He's got the whole world. He's got the whole world in His hand. He's got the whole world. Oh, walang bagay na hindi hawak ng Diyos sa aming mga kapatid. There is no life, breath, man, nation, or world who He does not hold in His hand. He lets them live. He makes them live. He suffers them not to live. He suffers them not to die. If God desires them not to die, they will never die. Even if you attempt suicide, you will never die until God says so. Number 4, the nature of His present kingdom. It is an invisible one. Not of this world, yet over this world. Sabi nung niya sabi nung thief, remember me when you come into your kingdom. Hindi sinabi ng Panginoon, uy, wala pa. Sa future pa yun. Hindi pa. Ang sabi ng Panginoon, today, you will be with me. Remember me when you come into your kingdom. Sabi ng today, you will be with me in my paradise. So may kingdom ng Panginoon, it is invisible, at nasa kanyang kingdom, nasa puso na ng mga tao. Nasa puso na ng kanyang mga anak. Dahil sa puso natin, may kinikilala na tayong hari. Ano mga katangian ng kaharian? Ng isang kingdom, merong king o ruler, at merong mga subjects. So kahit hari ka, wala ka namang nasasakupan. Nung klaseng hari, wala nasasakupan. Pero kanong mga tao, wala namang hari, wala pa rin kaharian. Di ba? Para matatawag na kaharian, merong hari na namuluklong at merong mga nasasakupan. Sa ngayon, bagaman yung physical kingdom, sa future pa yan, sa millennium pa yan, pero umiiral na ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso. That deep within our hearts, we feel within us that we have a king. Pag hindi nyo nararamdaman na may hari kayo, wala pa sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pero kung deep within your heart, nararamdaman nyo na meron kayong hari, na kayo'y sakop ng haring na yan, kayo nagpapasakop, umiiral sa inyo ang kaharian ng Diyos. But if within your hearts, ang gusto nyo, kayo pa rin na nasusunod, ayaw nyo na kayo'y nire-regulate, ayaw nyo na tinuturuan kayo kung paano mabuhay, ayaw nyo tinuturuan kayo, natitiktahan kayo ng Diyos. Gusto nyo, kayo pa rin ang masusunod. Medyo magtanong-tanong na kayo, bakit ako ba tunay talagang subject sa kingdom? Gusto mo pang mas masunod kaysa hari Pag gusto ng pare ko pang mas masunod, ba yun? Kung tunay tayo mga sakop at mga subject, dapat nasa sa atin yung damdamin natin. Tama mo. Kaya po ang masunod. Kaya will be done in earth as it is in heaven. It is an invisible one, not of this world, yet over this world. The kingdom is in the hearts of men,
Yet is this not where the very issues of life abide? It is a spiritual kingdom which can neither be commanded nor forbidden by the most powerful man. Ito po ay spiritual kingdom na hindi kaya ma-prevent at hindi kaya i-command o pangunahan ng kahit sinong makapangyarihang tao sa mundong ito. Spiritual po eh. Ang kinalaman dito ng mga politiko, hindi na naintindihan niya. Number 5, the nature of His future kingdom. Ano ang future? Yung parating, the physical kingdom, it shall be a what? Singular. Ano yung singular? Nag-iisa. Bakit? Sa ngayon, marami pang kaharian. May kaharian sa Brunei, may kaharian sa Saudi, may kaharian ng England. Saan pa may mga monarchy? Thailand, Thailand, may hari pa. So, pero pagdating ng future kingdom ng Panginoon, wala nang mga iba-ibang hari sa mundo. Siya na lamang ang nag-iisang hari. It shall be a singular kingdom. Wala nang yung siya yung king at the same time, meron pang maliliit na kingdom na pumumunahan niya. Hindi ganoon. Maalala niyo yung dream ni Nebuchadnezzar, di ba? Doon sa malaking estatwa ay merong bato na nahulog at tumama sa paanan ng estatwa. At yung maliit na bato niya ay si Kristo, ayon sa hula. Na yung maliit na bato, matapos niyang tamaan yung paanong higanting estatwa, nadurog yung estatwa, nawala. Sumama sa hangin, naging alikabok. At yung maliit na bato, ano nangyari? Naging malaking bundok at pinuno ang buong sanlibutan ng bundok na yan. Ay pinaiwating ng beginning ng Panginoon, it started from small beginning, and its kingdom filled the whole earth. Nagsimula sa ilan, sa kanyang 12 apostoles, sa maliit niya mga converts, ilang mga converts. Ngayon, nag-aaral niya siya sa napakaraming puso ng tao ngayon sa buong sanlibutan. At sa darating na panahon, yan po isang magiging physical kingdom na paghahari niya ang buong sanlibutan. Diba, unti-unti nang natutupad, yung maliit na bato na pumupuno na ngayon sa buong mundo. Ang paghahari ng Panginoong Diyos ngayon ay nasa buong sanlibutan na dahil napakarami ng mga naligtas na tao sa buong mundo. Spiritual kingdom. Pero yung physical manifestation niya, magiging literal sa lupayan sa kanyang second coming ang paligtas. So it shall be a singular kingdom, that is to say, all others shall pass away. It shall be a universal kingdom. It shall be an everlasting kingdom, and it shall be an absolute monarchy. And yung monarchy, siyang hari. Ito isang harian, no? Pumupuno na siya'y magiging hari. Kaya dapat po siya sa titulo na King of Kings and Lord of Lords. Siya nag-iisa, sa ilang katulad, walang kapantay. Kaya nag-iisa po na dapat sa titulo na King of Kings and Lord of Lords. At sana po, ito ang nararamdaman ng lahat na rito, ating mga puso, na ako'y isang subject. Ano ba sa Tagalog yung subject? O isang tauhan o nasa sapupan. O isang subject lang ng hari. At ayaw kong i-assume yung role na hari lang kayo sa ibang bagay. Pero sa ibang bagay, hindi hindi kayo hari sa pera ko, hindi kayo hari sa ibang bahagi ng buhay ko, o sa love life ko, o sa financial life ko, o sa pleasure ko, Panginoon. Ano lang kayo hari? Sa kaligtasan ko lang kayo hari. Sa ibang bagay, pero Panginoon, dito accepted na. Hindi ko, pwede yun. He must be Lord of all, or He is not Lord at all. Napaghari siya ng lahat at Panginoon ng lahat sa atin. At wala tayong itinitira. Pero mga naniniloso ko, alam na nagpapabaptize ako, hindi ko siya nakawalit ko. Nakawalit ko, hindi kasama sa pagsunod niya sa fighting. Kasi ako lang nagpapabaptize, hindi kasama walit ko.
Hindi baptist yung water. Ganun yun, tagal ng Kristiyano, wala ka. Hindi pa rin baptist yung kanyang water. Hindi pa sinama sa baptism. So, kung siya'y hari, hari siya sa lahat. Kung siya'y Panginoon, Panginoon ng lahat. Alam mo, hindi sa lahat, kung naman siya Panginoon, hindi rin lang parang niya. Hari ng lahat sa iyo, Panginoon ng lahat. Pagkaliligid na dyan. Okay, so tayo tumayo at tayo magbasa. Salamat po, Ama, sa mga palaalaman, mga kapangyarihan at mga pagkatilaan. Salamat po, Ama. Higit na lumalalim ang aming pagkapila, ang paghanga, pag-ibig sa inyo, Ama, sa lahat ng pagtitiwala. At ang aming pagsalamat, Ama, na hindi kami nagkamali sa aming paglalaga, ang aming mga sarili, ang aming buhay, ang aming kinabukasan, ang aming kaluluwa, sa inyong kapilang pagliligtas. Salamat po, Ama, sa mga pangako na hindi po babalik, pangako na kalangitan, pangako, Ama, na lulubos-lubusin nyo ang aming kaligtasan. God said in the Bible, you will save us with the utmost. Forgive us, O God, from our sins and trespasses. We pray for burdens and every prayer request mentioned this evening. Yung mga kabigaran ng mga anak ng mga katugunan, kasagutan. Nagpuwa ang mga kabigat ng mga sudaranin, karamdaman, nagpuwa ang mga kabigat ng mga kabigat. Pero God, as we leave this place, Lord, in hand safe ang mga tahanan, we pray for the protection. And sa pagbabalik, umawag sa kanya ng mga normal functions of life, ng trabaho, ng ginawa sa katalimuhan, sa kanyang mga trabaho, safety sa biyahe, o naging palusulan. Nakuha maayang salamat sa araw ng Jesus. Amen. Po. Amen.